Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan ng kanil banal Santa Maria, ay hinggil sa issue ng bloggers regulations through Tri-Committee hearing proposal for disinformations and fake news and cyber crime. So, yun. Nagkaroon ng hearing o investigations at invitations ang Kongreso hinggil sa mga content creators and bloggers on disinformations and fake news. At malaman ang side nila kung dapat magkaroon ng regulations sa pagsasagawa ng blogging yan, at ng contents sa social media. So yun. Ito mga nakarang araw ay nagkaroon ng hearing from Tri-Committee ang ating Kongreso. At nag-imbita sila ng mga ilang mga vloggers, mga kilalang personalidad na vloggers para magbigay ng kanilang kuro-kuro at siguro ay kumprontahin na rin doon sa kanilang mga vlogging na binibitawan doon sa kanilang mga vlogs na kung saan ay nais nilang malaman na nais nila na makuhanan din ng kuro-kuro sila para doon sa regulations na maaaring gawin para yung mga vloggers ay matuto sa kanilang mga pag-vlog. So may iwasan yung mga unethical na mga vlogging at yung disinformation and misinformation, disinformation, or fake news, yan, cyber crimes. So, nag-react itong ilang kongresista sa mga bloggers, sa mga contents nila, na di umano ay may pagmumura pa at kung ano ng disinformation, etc. etc. Nag-imbita sila ng ilang bloggers para humarap sa investigations na ito o sa hearing na yan. Pero ang nangyari, hindi naman, ilan lang yung dumalo at yung ilan na hindi dumalo at nagbigay lamang daw ng mga sulat. Yun. Nais nila magkaroon ng regulations para sa contents of blogging online at para maiwasan ang disinformation at fake news. At ilang mga links to the like Pogo, etc. etc. Iniwasan nila dito yung mga contents na hindi na makakatulong sa ating bansa at lipunan na nagdudulot lamang ng hikayat, ng kaguluhan, or paglabag sa batas, masamang employ, etc. etc. Hindi dumalo ang ilang vloggers o content creators dito sa ating nakalat na information sa balita at ilang napanood sa mga hearing. So yan. So yan yung ating tinungyang topic. Hinggil doon sa yung ating kongreso na is na magkaroon ng regulasyon, yung ating vlogging, yung mga pagbablog ng mga content creators, nais nila magkaroon ng regulation para maiwasan yung unethical, disinformation, mga ganyan. At nag-investigate din sila regarding dun sa ilang mga inimbitahan nila, regarding sa content nila, ng mga nilalaman na may mga panunulig sa diyo, may pagmumura pa sa ating mga mababatas niya. Ang Critics Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. At sa isyong ito, ng TRICOM hearing and investigation on content creators, bloggers, social influencers for online disinformations and fake news or cyber crimes ay nakikisa tayo laban sa disinformations and fake news ng cyber crimes na nais ng TRICOM o mamabatas at maiwasan ang hindi mabuting dulot ng maling vlogging. Subalit hindi natin sinusuportahan ang pag-regulate ng pagkakaroon ng contents o vlogging para makontrol itong mga ganitong contents na mga may disinformation, fake news. So, sinusuportahan natin na ang paglaban sa disinformation, fake news, cybercrime. Pero yung lagyan nila ng regulasyon, ang pagbablog, yun ang hindi natin sinusuportahan na mag-regulate sila para maiwasan at makontrol yung
mga ganong klase ng mga disinformation. So hindi natin sinusuportahan sabagat mula doon ay hinahawakan mo na agad yung mga tao o yung nais mag-vlog o para sila sa kanilang nais na pagsasaboses o kalayaan ng mga pagsaboses. Meron naman tayong batas na pinatutupad sa cybercrime so online para mapatawan ng parusa yung mga gagawa ng mga contents or online violations kagaya dyan sa mga vlogging na yan o mga scams yan, mga fake news na yan. So meron naman tayong ganyan na cyber law o na pinapatupad para mapatawan ng parusa yung mga ganyan. So hindi lamang 40 yung vloggers at content creator sa bansa na doon sa kanilang inimbitahan na maaaring magbigay ng kuro-kuro para doon sa pagbigay ng regulasyon. So tayo bilang halimbawa nagba-vlog din tayo, video, article. So na mali tayong nagba-vlog ay upang bilang tayo ay nagba-vlog upang bigay ng kritisismo at opinion at idea at konsultasyon at maglaban sa kriminalidad sa manangyayari sa ating paligid, unat mundo, particular sa politika o governments na unahin constructively. Ang pamamahalan, nais nating mabigyan ng opinion at konstruktibong kritisismo at makaisa sa pagpapahirap ng hustisya, laban sa krimen at pagpapabuti ng bansa at ng pamamahala. So yan, tayo ay nagbablog. So ngayon, ay isa lamang tayo doon sa hindi natin sinusuporta na yung pagre-regulate na tila na kung i-regulate mo kasi na gano'n, parang mabubusalan yung ating kalayaan na makapagpayag at kung ano-anong mga halimbawa, ano pa yung mga sinasabi nilang ethical na dapat na gawin na kagaya ng mga journalist o ng mga mass communication na mga trabaho. So kasi para sa atin yung even though kahit marunong tayong magbasa o magpapatubad sila na gano'n na maaaring gayahin ay hindi lahat ay ganyan yung profesyon. So may mga vlogger content creators na hindi naman ganoon yung mga profesyon. So ngayon ay tayo naman ay marunong magbasa ng batas. Ngayon, alam natin kung ano yung gusto o hindi para mag-vlog tayo. Magsalita, kagaya ng ginagawa natin, video or dun sa articles. Ngayon ay mayroon namang batas dyan para maiwasan mo yung sinasabing unethical words. Kaya pagmumura, mga pananalita o panunigo para paggawa ng fake news, magagawa ka ng mga sabi-sabi, di ba? Ikaw magmumula na hindi naman totoo. Disinformation, nagkakaroon ka ng misinformation, binibigay mo doon sa mga tao. Yan. So usually kasi kaya para sa atin ay para sa atin hindi naman makatarungan na yung 4 na puno yun lang ang magbibigay ng idea para magbigay ng regulasyon. Dapat konsultahin ng ating kongreso ang lahat ng mga vloggers para oo o hindi. Diba? Para with the Congress. Pero para sa atin, sa pangkalahatan, bilang ambag natin diyan, hindi na siguro, wag nang bigyan ng regulasyon. Pairalin ay yung batas na yung halimbawa yung cybercrime law, kung maaaring dagdagan kung para halimbawa para sa fake news, disinformation, kung anong kaso, ikakaso. Ngayon, yung mga vlog, syempre naturalmente, mayroon nagbabantay diyan, mayroon tayong cyber police, nasa DICT para malaman nila o sino pang mga nasa ahensya natin para makita yung mga inihahayag ng mga vloggers o ng mga content creators. Ngayon, kung ito ay may scam, ito ay mayroong ginagawang kalokohan, so maaari silang makasuhan. Lalo na kung halimbawa, kagaya natin, litag yung ating pangalan. Ngayon, meron mga kasi mga hindi naman litag yung pangalan. So ngayon, madali mo makakasuhan kung kilala mo yung pangalan. Ngayon, kung halimbawa hindi kilala, nagba-vlog article lang,
So mayroon naman tayong cyber police o mga investigador dyan para malaman kung sino yun. Matrace, mapakasuha, madakip. Diba? Kung gumagawa ng mga scam, mga disinformation, mga ganon. Kaya pag-ipagtingin na lang siguro para sa atin, pagpairal ng batas, ng law para dyan. Magawa sila ng batas or kanilang i-reform yung o yung dating batas ng cybercrime law para diyan sa bagay na yan, para sa mga content creators. So ngayon, ang ating konstruktibong kritisismo dito, kapag muna ay ang karapatan ng mamamayan na magsaboses at salita ay hindi dapat sansalain ng pamahalaan sa iba't iba sa sasalain ng pamahalaan. Ngayon sa ibang banda ay may batas naman tayo na maaaring gawin at ibasa ng ating kongreso at may existing laws kung ano ang dapat kaso. Sa mga online content creators or bloggers na nalabag sa batas, kagaya ng fake news o disinformation o cybercrime. Di ba? So, yun. So, meron naman tayong batas parang sampa ng kaso yung mga ganun. Kung sa pag-vlog nila, sila ay nagmumura, sila ay sila ay gumagawa ng fake news, yung maaaring silang sampahan ng kaso ng mga kanilang mga halimbawa nasa pagsalita ng mga ganon, para mapakasuhan sila ng mga cyber libel, etc., mga ganon, or defamation, mga ganon. So ngayon ay o ano pa mga paglabag sa just online o social media na yan. So ngayon ay tayo mayroon may existing ba kahit nga yung simpleng member ka lang ng isang social media platform, yung pinopost mo doon kapag ka nagpost ka ng paglabag sa batas sa online, pwede kang kasuhan nilang vloggers, di ba? So ganun kalupit yung ating yung ating cybercrime law. So vloggers pa kung maglalagay sila ng maglalagay sila ng mga maglalagay sila sa content na against doon sa cybercrime law. So yun, di ba? So tayo naman ay malaya magsaboses pero hindi naman tayo malayang gumawa ng maling bangin o maling pagsasaboses, di ba? So yun, kaya nga may batas. Yun, hindi tira ng tira. Ngayon, yung mahirap doon yung pagsansala, parang inaanohan mo na lahat ng vloggers. Mahirap yun kapag ginagawa. Kasi mayroon naman tayo rin dyan. Aside from the bilang content creator, halimbawa social media, meron mga panuntunan din yun aside from yung ating government, mayroon tayong cybercrime law. O aside, halimbawa, uupa ka ng isang blog site, ikaw ay para maglagay ka ng mga content, mag-vlog ka. O yun, pwede namang reviewin yun para kung meron ka nilalabag doon. At yun ay ikaw ay pakasuhan. So yun. So hindi na dapat pang pahirapan pa ng ating pamahalaan ng mga nais magsalita sa online, through blogging at content sa mga social media. Sino bang nais maging online bloggers or content creators para lamang makontrol ito mga disinformation at fake news. Hindi lahat ng nagbablogging at ay graduate in journalism or mass comm. Ang kanilang ethics and others writing behavior ay may sagawa. Ang malaga, hindi nalabag sa batas sa mga isinusulat o video contents nila. So, yun. So, kaya siguro wag na pahirapan pa ng ating kongreso yung pagkalalagay ng mga regulasyon na yung mga vloggers, ano man yung kategory nila, kung anong binablog nila, magkaroon ng ang pamahalaan na regulasyon na halimbawa, pagpaparegister ka muna ng isang ahensya, halimbawa sa DICT, bago ka makapag-vlog, medyo madugo naman yata yan, di ba? Para mga ganon. Or else, gagawa sila ng isang, halimbawa DICT, mag-open sila ng online application para makapag-vlog ka. Napakabigat nung gustong mangyari ng ating mga, o ano pang mechanics niyan para ma-regulate nila yan, di ba? So, siguro mga ganun ang idea ko para ma-regulate yan. Maaaring mag-apply ka ng mga ganun mga bagay at ano yung mga nasabing mga behavior na mga, so maging ano na lang siguro maging strict na lang tayo dun sa batas para makasuhan yung mga nalabag. So, nagba-vlogging ka, kung medyo parang pagalit kang magsalita dun sa vlogging mo, para kang matapang,
para iparating mo yung nais na salubin. Pero ito naman ay wasto at wala ka namang nilalabag na batas sa cyber, so pwede yun. Diba? Mga ganun mga bagay. O, na mga nais mong maiparating sa kanila. So, yun. Sana wag nang pahirapan pa ng ating Kongreso. So, maging strict na lang sa batas at meron namang para hindi ganoon. At saka, siyempre, ang dapat maging strict ay doon sa fake news o disinformation. Ngayon, kung halimbawa, yung isang mamba talaga namang gumagawa ng kalokohan, kahit murahin ka pa kung tarantado naman talaga isang mambabatas na gumagawa ng kalokohan, ay siguro kahit anong mura sa'yo, dapat nga tsugiin ka pa ron. Na kung ikaw mambabatas na tarantado at mga kurap, kahit mura-murahin ka pa ron, kung marili naman ginagawa mo ron, di ba? Yung mga ganun. Sila ay malayang Kaya lang, that ethics is not good, also a good conduct. Pero, syempre, may mga tao na nagagalit just because dun sa mga ganong klase o lalo na gumagawa ng masama, di ba? Habang sinasaway mo, yung nakapagmumura ka. Ay, dahil kasi napakasama ng mga tao ngayon. Mas masama pa dun sa mura mo, yung ginagawa ng mga tao na yun, di ba? Mga ganon. So, yun ay siguro yung mga ganong mga bagay pag minsan siguro may pagpapalabi mo. Pero in the other hand ay syempre may kaso 'yon sa ating cyber law kung talagang 'yon ay mayroong ginagawa ganun. Pero kung sila na ay makikipagharap sa mga ganung klase ng mga talagang totoo ang abusado, gumagawa ng masama, ay kahit mura-murahin mo ng harap-harapan 'yun ay ireklamo mo pa sila para sila ay makulong, di ba? Mga ganun mga bagay. So ngayon ay, pero syempre kinakailangan talagang we have to be ethical at ilabas natin ang ating mga hinaing, mga salubin, mga pagbablog ng maayos, syempre. At kung tayo man ay tutulig sa mga katiwalian, so i-deliver natin na maayos yan para sila ay magbago, magtino, o mamanawagan tayo sa pamahalaan ng pag-aksyon laban doon sa mga tiwaling mga opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo ng mga ganun, or sino mang mga taong mga kriminal gumagawa ng masama, mga ganun, or ano pa mga, so usually, or may kilagagalitan ng tao na gumagawa ng mga tarantaduhan, ang masama ay ikaw ay you are gumagawa ka ng fake news, disinformation, scam, mga ganun mga bagay. Pero yung mga, siyempre, pag minsan kasi hindi rin magandang pakinggan, pero yung mga hinaing na may mga kasamang ganun, dahil because of severe na mga kasamaan, yung parang baliwala yun. Pero, but we have to be ethical. Kasi tayo ay good moral, tayo dapat. As a Filipino citizen, no? Hindi tayo dapat mapagmura or other things. Yan. So, mayroon naman tayong cyber police at enforcement justice system para sa online crimes at maaaring idulog ito sa kanilang government enforcement or offices. Like DOJ, kung may ganyang online fake news at disinformation regulation, blogging or content creation is not flexible idea to control that problem. Siguro, kung ikaw ang nagawa ng, halimbawa, kung ikaw yung biktima ng scam o ano man, punta ka na lang sa DOJ, sa cybercrime police, para reklamo at mapakasuhan niya mga yan. Pwede rin daw yata sa barangay yan, kapag halimbawa sa Facebook. O pwede, mga ganon. Or kung halimbawa, mambabatas katulad nila, doon sa DOJ nila isang panang kaso, yung mga ganon, mga content creators na mga lalo na malalaki, hindi maliliit lang, di ba? Kung maliliit lang, pasensyahan nila yon. Pero kung malalaki, ay kanila ng kasuhan. So may existing laws na tayo para dyan at kasuhan na lamang ang lalabag ng mga ganyan. To trace for who are fictitious name. Na manaloko lamang at talagang mga kawatan ay itong cyber police ang bahala dyan na matrace sila at mahuli. Ngayon, sa mga litaw ng mga pangalan ay hindi mahirap kasuhan kung may nalabag at wala namang nalabag. Kung kanyang ang pangalan ng vlogger ay litaw, maaaring ilan na nagkakamali. So yan. So ang kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria ay gumabay sa ating pamahalaan, mula Kongreso at magpahirap sila ng fair justice sa kanilang serbisyo at authority. At gayon din gabayan ang lahat ng vloggers to create good contents to help our nations to build a better
country. So yan, muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, ang bansang ito, manapamalat mga Pilipino, yung pamalaan, mamahalan, mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang ng tao. Silang umabuso at gumawa ng katiwalayan. Yung mga Pilipino, sumunod sa pamalaan, lumabag sa batas. Sana magkakaroon tayo ng maunlad at mapayapang pamayanan o bansa o lipunan. At higit sa lahat ay makapananampalataya tayo ng Diyos kung tayo ay may maunlad at protektadong lipunan. Yun. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.